Di ba ako nakakabay sa bahay? Ako, titipid na ako. Kagabi, hindi na ako kumakain, tinapay na lang. Balak naman ng ilang tsuper na bawasan ang kanilang mga biyahe. Problemado dito ang mga commuter dahil baka maubusan sila ng masasakyan. Is na... Okay ko, pinapila na ng pila daw eh. Siyempre po. Parang takot ng diesel, kulang ng pila. Ginagawa kong dito. Isan walang laman, isan meron. Kung laki kulang naman, lugi na po kami. Nagkakatala na. Kung papipilahin pa kami dahil katagal ng bigla dumadating dahil kulang na hindi. Mahirap para sa amin yan. Umaasa naman ang Department of Transportation na hindi kailangang humanto sa tigil pasada o pagtaas ng pamasahe ang mga pampublikong sasakyan dahil paparating na ang fuel subsidy o ayuda para sa kanila. Pinaplansya pa sa ngayon ang listahan ng makatatanggap ng tulong at kung magkano ang matatanggap nila mula sa 2.5 billion pesos na fuel subsidy fund sa 2025 budget. Balak itong ipamahagi kapag umabot na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil sa susunod na linggo. But the LTFRB has a complete list of POV operators and drivers, while the DILG and DICT will identify the tricycle driver and delivery rider beneficiaries. Even mo yung mga school bus transport, it's already included, no? Paglilinaw ng LTFRB, kailangan consolidated o parte ng kooperatiba o korporasyon ang mga jeepney para makatanggap ng subsidy. Pag hindi ka consolidated na ngayon, technically, hindi ka na rin kasi mapaparehistory. So, technically, kulang ka. So, you will not be a beneficiary po na ibibigyan ng pamahalaan. Tutol sa ganitong sistema ang Transport Group na Manibela na nanawagang suspendihin na lang ang excise tax sa langis para mas marami ang makinabang. Lagi nila sinasabi na kapag tinanggal ng buwis sa puntok ng petrolyo ay mawawala yung mga serbisyo, kanilang mga proyekto at bakit ang ordinaryong mamamayan, ang ordinaryong mga driver, siya yung nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno ay walang akibat na serbisyo. Sagot naman ng Energy Department, is being used for other services. So there might be some parts that we can suspend the implementation for temporary, pero an absolute exemption, scrapping, I don't think we can afford right now. pupulungin naman ng Pangulo ang economic team para pag-aralan ang epekto ng krisis sa gitnang silangan at titignan ng Malacanang ang iba pang mga pwedeng gawing hakbang. Bagamat kasama sa mabibigyan ng fuel subsidy ang truckers, nagpaplano na rin ang sektor ng dagdag singil sa pag-deliver na posible namang magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi ka naman pwedeng magpakabayani the whole time na mayroong ganitong situation sa oil, there will be a delay of the production, suspension of labor, yung mga tao magagawa, may mga artificial shortage. Samantala, may nakahanda ring subsidiya ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mga isda. Malamang binirelease din natin yun, once na tumaas na. Meron naman mga QRF din, kung kaya, doon natin kukunin na. Kahit ayon sa LTFRB at DOTR, ay patuloy din naman silang nag-iisip pa ng iba pang paraan para maibsan yung epekto ng oil price hike dahil isang beses nga lang maminigay ng fuel subsidy at isa na dito sa kanilang mga pinag-aaralan ay ang posibleng pagpapatupad ng libreng sakay sa EDSA bus carousel tuwing rush hours. Pero pinaplansya pa nila itong plano na ito, no? Habang wala pa yung fuel subsidy, habang wala pa yung ibang intervention ng gobyerno, kanya-kanya na munang diskarte ang mga motorista. Dito nga sa kinatatayuan nating gasolinahan, tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga sasakyan na nagpapakarga, nagpapa-full tank, yung ibang mga nakausap natin, sabi nga nila, nag-i-imbak na sila, habang yung iba naman, pag naubos na yung pinagas nila ngayon, ang balak nila, magkukommute na lang sila sa mga susunod na linggo para makatipid. Karen? Andrea, matanong ko lang, so wala pang tansya kung magkano ang mismong subsidiya? Yes, Karen, sa ngayon, yun pa yung pinag-aaralan nila dahil yun sa mga nakaraang beses na nagkaroon ng fuel subsidy, parang hindi pa nila magiging pwedeng basihan